Ngayon ho, mga kababayan, gusto ko kayong bigyan ng update po kung ano na po ba ang nangyari. Kasi syempre, ang utak natin nandoon na sa Liwasang Bonifacio. No? Gusto ko muna kayong bigyan ng update ho, mga kababayan, kung ano na ba yung iniwanan po nung mga nagrally doon sa may EDSA White Plains po, mga kababayan. At eto nga po, yan naman sinasabi ko sa inyo eh. Oh, si Ma'am Aba na dyan. Pwede namang mag-rally. Huwag lang peperwisyo ng ibang tao. At saka, yung tipo bang linisin, ayusin. Ano, hindi yung kung saan pakalat-kalat, yung mga pinagkainan, pakalat-kalat, kung saan yung mga pinag-inuman. Tingnan nyo mga kababayan. Ito sisigaw tayo para sa Pilipinas, sa mga ganyang mga parali-rally. Pero, yung mga kilos, gawa, at yung mga sarili naman natin ay hindi natin napupuna na nakakadagdag tayo ng pahirap din sa Pilipinas. Di ba? Tingnan nyo po, basurang naiwan sa EDSA White Plains Avenue matapos umalis ang mga lumahok sa rally sa People Power Monument hinakot ng MMDA. Tingnan nyo naman po mga kababayan. Diba? Uulitin ko po. Kami po, nirerespeto po namin ang inyong pagrarally, nirerespeto po namin ang inyong pagsigaw, no, na sinusuportahan nyo ang isang tao na si Rodante Marcoleta. Pero yung ganito naman po, tingnan nyo, dagdag pahirap at dagdag perwisyo po. Bukod doon sa mga naperwisyo na mga na mga motorista, eto, naperwisyo din yung mga naglilinis. Mano ba naman? Sa Marikina may ganito kami. No, Lisa, Kito, sa Marikina meron kaming ganito. Yung kapag yung ganyan, ilagay mo sa bulsa mo. No? Hanggat wala kang nakikita na pagtatapunan ng basura, ilagay mo muna sa basura mo. O kaya magdala, magbitbit ng plastic bag. Doon ipunin yung basura para hindi na makaparwisyo sa ibang mga kababayan natin. Gusto nyo maunlad na Pilipinas. Alam nyo, isa sa nakikita, no, mga kababayan, isa po sa nakikita ng mga turista at napapansin ng mga turista kapag ka pumupunta sa ibang lugar, sa isang bayan o bansa, yung pagiging malinis. No? Uy, ang linis dito. Uy, alam mo, doon sa Singapore, ang ganda-ganda, ang linis-linis. Walang kahit anong mga basura sa kalsada. Paano naman? Turismo po, mga kababayan. Isa sa napakahalaga at posibleng pagkuhanan po, hindi posible, talagang pagkukuhanan ng kita ng ating bayan. Paano kung ganito? Di ba? Sana iisipin ninyo, sandali lang. Nagrarally kami, sumisigaw kami para sa bayan. Sumisigaw kami para kay Rodante Marcoleta. Ayaw namin na malugmok ang Pilipinas. Ma'am Ai Chang, shout out po siya. Tapos ganito, iiwanan nyo yung basura. Pag nakita, ano sasabihin? Pag nakita yung mga balitang mga ganito, kunyari, alam nyo, mga turista, meron pong ganyan. Siguro, nakabook yung nakabook yung mga ticket nila 2 linggo, 3 linggo, bago yung pagtutur nila doon sa isang lugar. Tinitingnan na po nila yan. No? Tignan na natin kung ano yung mga mabibisita natin doon sa Pilipinas. Tapos, ang sa kanila, bubungad sa kanila, ganito karami katambak na basura. Di kasama din yan sa pagpapahatak o sa paghatak pababa ng ating turismo mga kababayan, di ba? Ano sabi dito? Ayun, basurang naiwan sa EDSA White Plains Avenue matapos umalis ang mga lumahok sa Rally People Power Monument, hinakot ng MMDA. Abangan ang ulat ni James Agustin. Ano pa po yung iuulat? Ayan na nga po, nandyan na, nakalagay na. Sabi ni Mayor Buita, nagpapagulo kasi ang mga iglesia, ipinaglalaban. Ang Matao, Marcobeta, ikulong at kasuhan.
Sabi nga ng Pangulo, tingin ko mali naman yung pinaglalaban nila. Akala ko hindi magkokomento ang Pangulo. Siyempre mga kababayan, kapag ka ikaw ay politiko, ano, medyo kahit papaano po, pangingilagan mong magkomento sa Iglesia ni Cristo. Dahil nga, dati may pinapaniwalaan tayo. Hindi ko lang alam ngayon kung magkakaroon, kung magiging ganun pa din po. Pero dati may pinapaniwalaan tayo pagka Iglesia, tapos dinala ka niyan, naku, panalo ka na. No? Pero kay Pangulong Bongbong Marcos, sabi tingin ko mali naman yung pinaglalaban nila. Hindi po ganun, mismong yun yung sinabi ng Pangulo, pero yun po ang pagkakaintindi ko sa pagsabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga bosin. Sabi ni Addictus Rex, yan ang bakas ng ambag nila. Ambag? Diyos ko po, kawawa naman. Sabi ni John Wick, kasi may mga magwawalis naman. Ganun po ba? Balahura po ang tawag sa atin doon kung iaasa natin yung mga ganyan sa sa tagalinis. 'Di ba? Magkaroon ng disiplina. Sa ibang bansa, sa ibang lugar, dito po may mga tagalinis. Pero hindi namin hinahayaan na maging dagdag pa kami ng problema nung mga maglilinis, nung sarili naming kalat. 'Di ba? Ang tawag po diyan, balahura at walang respeto doon sa mga nagpapanatili po ng kalinisan ng ating bayan. Sabi ni Marisa Galang, walang iniisip sila kundi ang rally, mga alang pakialam. Iniisip lang po siguro si Rodante Marcoleta. No? Sabi ni Ma'am Lisa Akito, pwede namang mag-rally, pero mag-clean up after yung kanya-kanyang dampot ng basura kung hindi talaga maiwasan. Di ba? Hindi maiwasan na maipamulsa yung kanyang yung kanyang basura. Sige, okay. Nandyan, wala, ang daming tao eh. Pero, sa mikropono, tapos na po ang rally natin. Hindi na po tayo binigyan ng permit. Bago tayo umalis, dahil ang ipinaglalaban natin dito, paulit-ulit sinasabi nila, para sa bayan, linisin natin yung mga nasa harap natin. Di ho ba mga kababayan? Linisin natin. Mukhang wala yatang nagsabi sa mikropono ng ganun eh. O kung meron man pong nagsabi, mga boss chief sir, nako, ano yun, hindi sumusunod. Di ba? Yan, tama. Si Addictus Rex sabi, clean as you go. 4 na salita lang yan. Correct. No, alam niyo po mga bossing, mawentuhan ko lang po kayo. No? Eto, wala namang wenta. Yung wento ni Mark Ramos, wala namang wenta. Pero nung nandiyan pa ako sa Pilipinas, 16 anyos kasi ako nung unang umpisa akong nagtrabaho. No? Hirap kami sa buhay, kaya kailangan kong tulungan yung aking mga magulang. Nagtrabaho ako, unang-unang trabaho ko diyan sa Pilipinas. Tayuman. Jollibee, Tayuman. Hanggang ngayon, nakatirik pa din po, mga boss chief sir. 16 anyos ako noon at kailangan hihingi ako ng parent consent sa aking mga magulang na ako ay pinapayagan na magtrabaho. Sa kahit anong trabaho, clean as you go. Kaigo. At diyan ko po unang nalaman yung Kaigo. Clean as you go. Sana ganun.